Review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft, no? So, from different province, pero ilagay lang natin tong camera rito sa baba para dire-diretso tayo, no? Dali, hindi siya kita dun sa isang hindi siya kita dun sa isang camera. Usog natin. Okay. Ayan, no? Lipat na lang natin. Okay, so ayan. Oh, yan, kita na siya, no? So, kita na, okay, yan na. Review and unbox na tayo, start na natin, no? Unit to, bali tatlo to, tama ako? Yung ipo ng isa, yung shadow. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman, okay, no? Hello po, grabe, oh, tatlong magkakaibang unit, tatlong magkakaibang level, tatlong magkakaibang, how do you call this? Estado. Ano? Estado ba matatawag? Tatlong magkakaibang variant ng different airsoft ang inyong masisilayan ngayong araw na to. Okay? Makikita ninyo, isang 2011, isang Beretta, which is the 9mm, and the Shadow, the ZZ Shadow Black na 9mm pa rin. No? Magkakaiba yan. Kaya sa totoo lang, ang Beretta hindi natin pwedeng ihambing kay Shadow kasi mag-iba-iba yung features ni Shadow. Yung Beretta hindi rin natin pwedeng ihambing kay Glock kasi iba rin yung features ni Glock. Magkakaiba, no? 2011 hindi rin. Ibig sabihin, yung maganda sa handling ko, sa kamay ko, pwedeng hindi maganda sa'yo. Diba? Yung sakto sa handling ko, pwedeng alanganin sa'yo. Pwedeng hindi mo magustuhan. Kaya yun, napaka-importante na sa pagpili ng ating airsoft, ang mapipili mo is yung talagang compatible sa kamay mo na matatawag. Okay? Tatandaan nyo to, ako, isa sa pinakamahirap na trabaho na pwede nyo ibigay sa akin is yung big man, ano yung maganda? Yun. Yung tanong na yun, no? Kaya, lagi ko kasi sinasabi na yung maganda sa akin, yung maganda sa'yo, maaring hindi maganda sa akin. Yung maganda sa pinsan mo, yung sakto sa pinsan mo, maaring hindi sakto sa'yo. Diba? Kaya sa pagpili ng baret, importante na makakapili ka in a wide range. Kumbaga, ibig sabihin ng marami. Makakapili ka doon sa maraming pwedeng pagpilian. Pag yung seller mo is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang ang hinahatag sa'yo, nilalapag sa'yo, na pagpipilian mo, huwag kang kukuha doon. Bakit? Kasi bakit? Bandang huli, ang mapipili mo, tsatsagain mo lang kung ano yung meron siya. Yun lang ang pagpipilian mo Yun, walang iniwan, no? Pupunta ka, gutom na gutom ka na, kakain ka sa isang karinderya. Makikita mo ang pagkain, pakbet, adobo, menudo, tinola. O, yan. Yan ang kadalasan sa ano, 'di ba? Sa mga karinderya, pakbet, tinola, menudo, adobo. O, yang apat na yan. Yun lang ang mapagpipilian mo, apat. Sa dami ng pwedeng ulam, may apritada, may kaldereta, may mechado, 'di ba? May ano pa, merong dinakdaken, may sisig. Marami, may pork steak, 'di ba? May beef steak, may broccoli, 'di ba? Sa mga karinderya, mas masarap kumain doon sa maraming ulam na pagpipilian. Although ang kukunin mong ulam is isa lang or dalawa lang Pero mas masarap kumain doon sa karinderya na marami kang pagpipilian. Nakakatamad kumain doon sa karinderya na 4 lang ang putahe. 'Di ba? Alam ko nararamdaman niyo yan, pero napakasarap kumain sa isang karinderya na maraming kalderong iba't ibang ulam. 'Di ba? Kahit isa lang or 2 lang ang ulam na bibilin mo, mas masarap pa rin yung marami kang pagpipilian. Ganon din sa airsoft. Pag yung bibilhan mo ng airsoft, 1, 2, 3, 4, 5 lang na unit na pwede mong pagpilian. Pucha, umalis ka dun. Kasi bakit? Bandang huli, ang mabibili mong airsoft is hindi yung compatible sa'yo. Hindi yung gusto mo. Okay? Ang mabibili mong airsoft is kung ano yung available stock niya. Yun lang. Tandaan nyo to Minsan lang kayo bibili ng isang airsoft.
minsan lang kayo bibili ng isang barel. Okay? Kaya yung minsang pagpili ninyo, napakahalaga na mapili ninyo yung maganda, mapili ninyo yung bagay sa inyo, mapili ninyo yung gusto nyo. Okay? Minsan lang yan, hindi everyday bibili ka. Hindi, ang pangit naman pala nito. Di bale, bukas magpapalit ako. Okay. Nakapili ka na naman, ang pangit naman pala nito. Gusto ko yung nakita ko kay Big Man. Di ba? Walang taong ganon. Bumili ngayon, bibili bukas, bibili kinabukasan ulit. Walang taong ganon, no? Kaya, mas maganda yung unang pagbili mo, wow, ang ganda ng nabili ko, ang sarap, compatible sa kamay ko. Feel na feel ko yung lakas niya. Eksakto lang. Oh. Di ba? Pag ganun yung ano mo, mamahalin mo yung unit mo. Pero pag yung nabili mo, putyo-putyo, pipitsugin, wala. Hindi ka mag-e-enjoy. Anong gagawin mo? Magki-quit ka na lang. Kasi hindi mo enjoy di ba? Pag kumakain ka, hindi mo type yung ulam, hindi mo gusto yung panlasa mo, hindi swak doon sa ulam. Anong gagawin mo? Uubusin mo ba yung pagkain mo? Hindi. Maaring kakainin mo, tsatsagain mo lang, pero hindi ka masaya, di ba? Pero kung nagustuhan mo yung ulam pinili mo talaga, wow, grabe, dinakdakan. O sige, 3 rice agad. Di ba? Ganun yun. Pero pag hindi mo type yung ulam, 1 rice lang muna. O, di ba? Ganun yan Di ba? Kaya, importanteng compatible yung mapipili mo. Di ba? Ayun, no? Ang naging example natin, ang naging sukat na natin is yung ulam, no? Hello, good day! Good afternoon sa inyong lahat. Maraming salamat po. At meron na namang isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para po mag-review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Shout out, good day and good afternoon, Sir John Lester of Lalig, Chaong, Quezon Province. Alam nyo ba for COD sana itong mga to? Kaya lang it's just happen na yun nga, busy rin ng mga schedule ng mga bossing natin. Kumbaga hindi tayo mapagbibigyan sa mga oras, no? By the way, mga ka-airsoft is still ongoing ang COD natin, Kaya kung gusto niyo magpa-COD, tumawag kayo kasi nag-ibang setup ng COD natin. Ang COD natin is mauuna yung unit, hatid ng rider papunta dun sa client. Then, susunod na lang ako the next day para i-review and unbox sa inyo ng personal yung unit. Kumbaga, mauuna yung unit. Hindi katulad dati na dala-dala ko yung unit. Ngayon, mauuna yung unit, ipapalalamove natin sa anumang part ng Luzon, no? Ipapalalamove natin, then susunod ako kinabukasan para i-review and unbox yung unit na napili mo. Okay? Ganon. For the meantime lang naman yan, pansamantala lang dahil gun ban. Kumbaga para makasunod tayo dun sa guidelines na ibinaba ng COMELEC, no? Still, pupunta ako sa inyo, magkikita tayo, babayaran mo yung unit pag na-review and unbox ko na. Hanggat hindi ko na i-review and unbox, hindi ako dumarating, hindi mo babayaran yung unit. Okay? Ganon po ang rules natin para po sa inyong kapanatagan. Kumbaga, magkikita pa rin tayo at makakapagpa-picture pa rin ako sa inyo. Okay, no? So, ito yung unit natin mga airsoft. John Lester, Lalig, Chaong, Quezon Province. Napakaganda. This is the WE Robocop Edition Dragon 5.2 series, no? What is good and special about this? Mamaya magkakaalaman tayo, okay? Gian Lone Karinan. Okay, Beretta Silver, okay, ang kanyang unit, napakaganda, napakalupit, kumikinang-kinang, no? What is good and special about this, malalaman ninyo mamaya, okay? Then, last but not the least, unit ng ating ka-airsoft, Jonathan Salapare, the everyman's dream, yung gusto ng karamihan, yung pinapangarap ng lahat ng kalalakihan, ano yon? Shadow, okay? This is the CC P09, consider Shadow 1 kasi 'di ba dahil may Shadow 2 na pero mas nauna to sa Shadow 1. What is good and special about this halimaw ay malalaman ninyo maya-maya, okay? So, let's begin
with our review and unbox for today. But before that, hello po, Redimer de los Santos. Gandang hapon, Boss Big Man present. Share dan, sabi ni JP Escanio. Si JP Escanio, alam mo ba ang nangyari? Ano? Nilooban daw yung bahay nila. Kailan? Hindi ko lang alam kung kailan. Pero ano lang siya sa akin, nagsabi lang siya sa akin. Nilooban yung bahay nila, yung tapos meron raw siyang parang naitatabi yata na ipon na ipambibili niya raw yata ng bereta. So nakuha raw, isa raw sa mga nakuha, no. JPS kanya payong ano lang, payong kuya, payong ka-airsoft, okay lang 'yon. Hayaan mo na 'yon. Nasa mga masasamang loob na 'yon, no. Gawa ka lang ng tama, gawa ka lang ng mabuti, ipon lang, mabuhay ng may takot sa Diyos, palagi umiling sa Panginoon ng pagpapala. Diyos nang bahala doon sa gumawa sa iyo nun, Diyos nang magbabalik sa iyo nun, no? Huwag ka mawawalan ng pag-asa, bangon lang, ano lang, no? Everyday, kaninang umaga po, Boss Big Man, 8:30 ng umaga, o yung kaninang umaga raw. Kawawa naman, nakakaawa naman. Isang ka-airsoft natin, nalooban, no? Yun, nalooban siya. Wala tayong magagawa, boss. Yan yung mga bagay na hindi natin kontrolado, di ba? Yan yung mga bagay na kayang maatim ng ating mga kababayan na mapanlamang. Pero, soon, Panginoon ang babawi dyan. Panginoon ang gaganti sa'yo. Wag mong isipin niya, wag kang mag-alala. Panginoon, nandyan ang Panginoon. Panginoon ang magtatayo sa iyo, magtataguyod sa iyo. Okay? So, mga ka-airsoft, simulan na natin 'to. Huwag na natin patagalin yung review and unbox ng ating mga unit, no? Okay, payong ka-airsoft, payong ka-big man, okay? Nasa malamig tayo na season ngayon, malamig ang panahon ngayon, malamig yung kapaligiran, 'di ba? Dahil sa hanging habagat. Yung airsoft natin pag malamig, medyo ano siya, medyo, paano ba sabihin to? Ayaw niya yung malamig, no? So, ang airsoft natin, medyo nangihina pag malamig ang panahon. Totoo yan, mga airsoft, no? Nangihina siya pag ang paligid natin ay malamig. So, anong dapat natin gawin? Make sure na bago ka magpa-firing, bago ka maglalagay ng gas, normal temperature yung metal, yung magazine, no? With your body temperature, medyo in-neutralize mo yung lamig, no? Kasi kahit hindi mo ginagamit yan, dahil syempre metal yan, malamig. So, pag malamig, tandaan nyo to, mabigat ang hangin. Pag mabigat ang hangin, malakas sa gas yung airsoft nyo, at the same time, mahina. Kasi nga mabigat. Pero pag naglalaro kayo sa labas, under the heat of the sun, mainit ang hangin, gustong-gusto po ng airsoft yon. Kasi magaang ang hangin pag mainit ang hangin sa paligid. Pag magaang ang hangin, hindi kinakailangan ng unit mo ng maraming gas para pumutok ng malakas. Okay? Pag magaang ang hangin, pag mainit ang paligid, hindi mo kailangan ng maraming gas. Konti lang na gas, okay na yun. Okay? So, kaya mga ka-airsoft, matuto sumunod para hindi kayo mapahamak. Okay? Start tayo. Gian Lone Karinan, no? Of, taga Santo. Yung sa Bereta. Bereta? Oo. Ay, ano? Chaong? Tsao. Ha? Ano yan? Wala. Batangas City. Okay, Batangas City. Okay, from Batangas City, no? Sir Jean na lang, Jean Lone, kasi medyo mahirap mahirap kasi Jean Lone. Sir Jean Lone, ito po yung unit mo, the Beretta Silver. What is good and special about this Beretta? Number one, ang Beretta, full metal mula ulo hanggang baba. Mabigat. Timbangin natin. Lagay natin ito tapos i-zero natin. Zero, okay? Kaya ako nilalagay ito para makuha yung center, ha? Okay. Ang isang Beretta ay tumitimbang ng 1.2 kilo. No?
1,200 grams. Ibig sabihin, mahigit 1 kilo. Yung spaghetti nila, okay na? Pagpakulo ka na. Sabi mo kay mama, magpakulo na, ha? Tapos check, ay, bantayan mo to, ha? 1.2 kilo, 1,200 grams ang bigat nito. Kasi nga, metal to. Okay? Pero, mga airsoft, maging aware tayo na, oo, metal siya, hindi siya steel. Pag sinabing metal, marami kasing klase ng metal. May bronze, may silver, may gold. Metal lahat yan. May alloy, may zinc, may tungsten, mayroong titanium, may stainless, metal lahat yan, di ba? So, ibig sabihin, pag sinabi full metal, importanteng malaman mo kung anong klaseng metal. Ang metal nito is alloy zinc. Okay? So, alloy zinc, ibig sabihin, matigas, brittle, malutong. Yan. Okay, no? Iba yung mga unit na steel. Katulad nito. Kuha tayo ng unit na steel, no? Isa sa example na unit na steel is ang Shadow. Yan. Ay, syempre, dahil nga steel siya, kaya maganda siya. Dahil nga steel siya, kaya high-end siya. Dahil nga steel siya, kaya matibay siya. Okay? Kumbaga, lahat ng unit, merong karampatan, no? Kumbaga, syempre, what do you expect sa unit na mumurahin? Madaling masira. Madaling, di ba? What do you expect sa unit na maganda? May presyo. Di ba? May presyo, matibay, maaasahan, accurate. Yun, lahat nandun sa kanya. Okay? So, itong unit na to is made up of alloy zinc. So, medyo malutong. Okay? Itong unit na to is only compatible with 812 kg. Hindi siya pwedeng 14 kg, hindi rin siya pwedeng CO2. Itong unit na to ay classic. Medyo, sabihin ko na sa inyo sabihin ko sa inyo yung totoo. Classic, matandang barel, medyo mahirap ang pyesa. Ayan na. At least you know what to expect, no? At least you know what to expect kung sakasakaling later on magkakaroon ng problema. Mahirap ang piyesa. Kasi bakit? Matandang barel. Walang iniwan. Yung unit, old model, di ba? Mahirap ang piyesa. Halimbawa, yung mga Corolla Big Body. Old model yan. Corolla Big Body o kaya Corolla Small Body or Mitsubishi Hotdog, Mitsubishi Pizza. Mga old model na unit yan na kotse. Ang tanong, lahat ba ng auto supply na mabibilan mo ng pyesa, available ang pyesa niyan? Maaring oo, sa iba maaring hindi. Sa karamihan. Okay? Kasi bakit? Dahil nga old model na yan, syempre, yung production ng mga aftermarket parts, production ng mga pyesa niya is humihinto na rin. Di ba? Hindi, kumbaga, hindi forever may production. Old model nga eh. Syempre, gagawa yung mga kumpanya ng mga parts ng mga mas modelong sasakyan. Okay? Pero yung mga old model, ayun nga, yung mga old model, medyo mahirap talaga ang pyesa. Ito, tulad nito, old model na to, kasabayan halos na 1911, isang dekada na ang lumipas, mahirap ang pyesa. Okay? Tatapatin ko kayo kasi kailangan nyo malaman to kasi lifetime warranty po ako. Baka later on sasabihin nyo, akala ko ba lifetime warranty ka? Bakit hindi mo ako mabigyan? Bakit hindi mo magawa-gawa? Tatapatin ko kayo, medyo mahirap ang pyesa nitong unit na to. No? Kaya kung ganito yung unit nyo nasira, matuto po tayong mag-antay. Hindi po right away, makukuha tayong pyesa nito. Okay? Old model, matandang barel, mahirap ang pyesa. Okay? So, pero hindi ko naman sinasabi masisira siya agad. It's just that, paano kung natsambahan? Diba? Yun lang naman ang sa akin. From the start, sinasabi ko sa inyo yung totoo. Tandaan nyo dito sa Big Man, walang pambobola kayong makukuha. Lahat na makukuha nyo dito sa Big Man, pawang katotohanan, pawang diretsong sagot lamang. Okay? So, itong unit na to, compatible only with 12 kg. Hindi mo pwedeng gamitan ng 14, hindi mo rin pwedeng gamitan ng CO2. Ang unit na to medyo may kasalanan, kaya manood kayo kung paano natin magagamit ng mahusay, ng matino itong unit na to para hindi kayo mapahamak. Okay? Release the magazine. Okay, number 1, ang magazine.
hindi siya screw type, 'di ba? Lock type lang siya, lock shafting type, no, shaft type, rod type, no. Hindi siya screw type, so hindi pwedeng magkamali ka pag dinidismantle mo yung magazine. It is because luluwang yung holes. Pag luluwang yung holes, wala na, tapon na yung magazine, okay? Hindi katulad ng mga modern type of unit, it's either Allen or screw type, okay? Pero ito, shafting type. Okay, so this is the magazine, maximum of 27 rounds. Make sure lang, siguraduhin mo na hindi mo siya malalaglag, no? Kasi pag nalaglag, mamimisalign yung o-ring, magkakaroon ng leak. Pero as long as ginagamit mo siya ng tama, nang mayroong kaakibat na maintenance at saka pag-iingat, hindi sasakit ang ulo mo. Okay? Ngayon, kunin natin silicone oil. Number 1, silicone oil. Press the valve, then spray. Okay, after that, dito rin sa ilalim, spray. Okay, bakit kinakailangan lagyan ng silicone oil? Kasi yung silicone oil ang vitamins na pwede mong ibigay do sa unit mo para hindi siya mag-wear and tear, hindi siya masira, no? Then, sa unit kasi, ilak manually, sprayan natin yung loob, yung nozzle. Yung ibabaw lang, ha? Okay, then, ayos na yun. Release, then rest. Okay, ang isang Beretta ay double action pistol. Ibig sabihin, once na press mo yung trigger, bumababa yung hammer at pipitik siya pabalik, yun ang double action niya. Okay, ayan o. Yung first action, pag press mo yung trigger, bumababa yung hammer. Pag sinagad mo, that is the action. Double action. Okay, kasi pumipitik yung trigger, pumipitik yung hammer sa pagpisil mo ng trigger. Okay? Hindi katulad ng mga 2011 to. Kahit anong piga mo sa trigger, hindi pumapalo yung hammer. Kasi single action pistol, mostly ang mga caliber 45. Bakit ganon? Kasi due to power na rin nila siguro, no? Kaya ginawa silang single action kasi napakalakas ng power ng isang 2011, ng isang 1911 because of the caliber 45. Okay? Kaya maybe, yun ang nakikita kong dahilan, no? So, okay, isa pa sa tips na kailangan nyo malaman sa paggamit ng Beretta is huwag ninyong i-access ang safe ng single side lamang. Kung kaliwa, huwag mong i-access ng single side. Kung kanan, huwag mo rin i-access ng single-sided. Sa Beretta, dual. Distributed ang pressure na i-apply mo para ma-safe mo siya. Huwag single-sided lang kasi masisira yung dial, masisira itong lever. Okay? Dual, ayan, ganyan, no? Ayan, no? Okay, naka-safe na. Wala na, tingnan nyo yung hammer, hindi pumapalo. Pag i-unsafe nyo, wag din single-sided. Wag dito or dito, wag. Kailangan distributed pa rin, dual. Ayan, no? Pakawit, pag ganun. Unsafe, safe. Okay. Pag safe, pack. Pag unsafe, pack. Okay, ayan na, unsafe. Safe. Unsafe. Okay, kailangan sabay. Hindi pwedeng single-sided lang, ha. Naku mga airsoft, dito nyo lang malalaman yan. Meron na ba kayong nakitang vlogger na nagturo niyan? Wala pa. Dito lang sa Big Man. Dito lang malalaman yan. Dahil dito, hindi natin pinagdadamot yung mga impormasyon na kailangan malaman ng ating mga airsoft. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Sabi ko nga sa inyo, ang Beretta, compatible only with a 12 kg gas. Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilagyan natin ng 2 seconds. 2 seconds is sobra-sobra na para sa isang puno. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bala using a reloader. Hatakin po ito pababa. Put your right thumb here para kung mabitawan mo to, hindi hahampas dito kasi possible mabasag. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po. Shane, pwede mo kunan to. Para lang meron tayong edit. Ayan, di ba? Okay? So, ngayon, kumpleto na. Puno na. Ay, actually, hindi ko talaga pinupuno. Okay? 1,081? Sige mo muna. Ito. Ako na. Na. Ha? Kasi. Oh.
Okay. Inakalak ba? Ilak mo nga yan, ha? Baka tamaan ka, ha? Yan, kahit yun, ano. Okay, mga Airsoft. M92 Beretta Silver. Pasok, pasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating ka-airsoft, Gene Lone Karinan of saan to? Batangas City. Okay, no? Bilis talagang lumamig ng magazine, no? Grabe, no? Lately kasi kaya, baka sa mga nagtatanong bakit Big Man, bakit di ka na nagpapag-games? Kasi, hindi ako nagpapag-games kasi hindi ma-maximize ng mga magazine natin yung putok. Dahil nga, malamig ang panahon tapos naka-aircon pa tayo. Pero hindi naman tayo pwedeng hindi mag-aircon kasi nasa camera tayo. Ang pangit naman kung tagaktak pawis ako kung nangingintab yung katawan ko, di ba? Kaya kailangan pa rin natin mag-aircon. Yun lang, hindi natin mailabas yung full potential ng ating barrel, no? Pero sayang, ang dami sanang tira pa nito eh. Gusto ko magpa-games, no? Kaya lang talagang hindi kakayanin. Masyadong malamig na. Okay? So, tingnan natin kung may natira pang hangin. Nagpaputok tayo ng 20 rounds. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O, 30. Oh, grabe. Ang lamig pa. Oh, sobra talagang lamig. Shit, naiinis ako. Ang lamig. Hindi natin ma-maximize eh. Kaya kailangan kumamit pa ako ng blower para kahit papano mawala yung lamig. Mapatay ba yung lamig, di ba? Hindi naman kailangan uminit. Huwag nyo papainitin ng mga ka-airsoft pa kasi may o-ring tayo, no? Huwag nyo ring ibibilad sa araw kasi may o-ring tayo. Sayang yung o-ring ninyo masisira, no? Ayan, kumbaga kaya ako binoblower para lang kahit papano mawala yung yelo sa loob, no? Okay, 21. Nagpaputok tayo, nakaka-30 tayo, no? Tingnan natin, baka niloloko ko lang kayo, bakit hindi naman talaga umaabot ng 40. Tingnan natin. 30, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Oh, naka 40 rounds na. 2 seconds natin, nabigyan ko kayo ng 40 rounds. Not bad. Tingnan natin, baka umabot ng 50. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Oh, nakaka 50 rounds. Not bad, di ba? Para sa isang 20 rounds. Ay, para sa isang 2 seconds. 50 rounds. Walang ibang airsoft shop na kayang mag-modify ng ganyan. Dito lang sa Big Man, no? I dare you. Totoo yan, no? Tingnan natin, baka may bonus pa, naka 50 na eh, di ba? 50. Grabe, sakto. Okay, no? O, unit na ating ka-airsoft, Gene Lone Karinan, babiyahin na po Batangas City for packing and for shipping. Okay? Next unit natin is unit natin ka-airsoft, John Lester of Quezon Province. Ano yung unit niya? Okay. This is the 2011 Dragon. What is good and special about this? Naka fine tuning, naka trigger job. Kita nyo to? Dahil dito, kaya hindi na gumagalaw yung barrel niya. Isa sa napakagandang unit to. Pagdating sa mga budget meal, no? Kasi bakit? Kita mo, hinahawakan ng compensator yung barrel. Eh ano pang, di ba? Wala na talagang pagkakalog, di ba? Tapos, what is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang paa. Mabigat siya mga airsoft, no? Tumitimbang siya, na. Tignan natin kung ilang grams. Okay. Okay din. Lagay natin to din. Zero natin. Tiya. Loko na ata. Mukhang maluwag na yung battery. Ay, mukhang mahina ng battery ng... Palitan na natin. Tapo na itong leche na to. Kumatas pa yan. Wala, nahanap yung battery. Yung battery. Siyempre, pag battery, always, ever ready. Nag-plug pa, no? Palitan natin yung battery. Hindi lang ngayon nagparamdam na rin kasi ito ng mga nakaraang araw. Hindi ko lang pinansin. Uy! Parang nagloko na. Diyan na yung may problema. Ha? Mukhang ito na yung may problema.
Uy, ayaw mo na mag-off. Ba't ganon? Ay, chika ah. Ayun, okay na. So, zero natin. Okay din, timbangin natin. Parang mas maganda yata pag walang ganito. Okay, timbangin natin. Okay, ang isang 2011 ay tumitimbang ng 1 point, kulang-kulang 1 point, 1 point, 39, 1.390, kulang-kulang 1.4. So, 1.1390, 1390 grams, napakabigat kulang-kulang 1.4, ibig sabihin, kulang-kulang 1.5 kilo, no? Ganun siya kabigat. Sa bagay, pag ginawa ka mo, solid naman talaga talagang Ngayon, hindi siya naka-upgraded sa optic sight. Makikita nyo, conventional rear sight, then bomber sight yung rear niya. Merong beaver tail, no? Beaver tail para ma-press mo, para safety protection. Merong ambidextrous safe. Siyempre may hammer. Merong rito, kung tawagin ko to, hasang. Nandito yung hasang niya, yung kumbaga sa isda labasan ng hangin, no. Yan nagiging kapakipakinabang yung hasang diyan, yung gilit-gilit na yan sa live kasi pag ginagamit sa live may sinisingawan yung hangin para mag-cool down yung barrel, no. Pero sa airsoft syempre dahil para magaya niya yung design ng isang tunay, kaya nilagyan yan. Pero walang nagagawa yan, no. Tapos extended magazine plate, okay. Napakaganda, napakalupit. Upgraded pa, fine tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, pero i-upgrade natin mamaya. Okay? Hindi pa siya naka-upgrade, i-upgrade natin. Libre lang 'yon, no? Okay, this unit napakalupit, napakaganda, napakabigat with its custom design. Let's fire it. Okay? Ngayon, press the valve then spray. Okay. What is good and special about the 2011? Talagang literal na malalakas to. Ang mga 2011 is powered by a caliber 45. Dali, ang lamig ng magazine. Ang mga 2011 is powered by a caliber 45. So, yung unit pag powered by a caliber 45, talaga namang maaasahan nyo, kumbaga, kung ang basihan nyo is lakas, talagang ibibigay niya. Ibibigay niya yung recoil, ibibigay niya yung putok na hinahanap mo. Yung putok, yung kick, yung sipa na hinahanap mo, ibibigay talaga niya. Okay? So ngayon, magazine, nalagyan na ng oil, lagyan natin ng gas, 12 kg lang, hindi pwedeng 14, hindi pwedeng CO2, upside down, then press down. 1 and 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Ngayon, lagyan natin ng bibis. Hatak, put your right thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po. Okay, tapos kalugin para alternate yung bala, no? Kalugin natin, tapos para alternate, para mas solid, mas punong-puno. Ngayon, yung unit, kasa natin, ilock natin manually, sprayan sa slide stopper. Okay, isprayan natin sa nozzle, okay? Then release, then rest, pasok sa unit. Okay mga Airsoft, this is the 2011 Dragon Robocop Edition 5.2 series. Pasok, kasa, ready to fire. Firing! Okay mga Airsoft, kung mapapansin ninyo, mababa ang rate of fire niya. Kasi nga, purely FPS to. Tandaan nyo, sa pag-angat ng rate of fire, pagbaba ng FPS. Sa pag-angat ng FPS, pagbaba ng rate of fire, no? Maganda siya, masarap gamitin, malakas. Yun nga lang, kailangan to, mababa talaga ang rate of fire kasi para you'll have the time to refocus, to aim again the sight, no? Kasi kung mapapansin niyo, bawat putok niya talagang yumayanig kasi nga malakas ang kick nito. Okay? Unit natin kay Airsoft, John Lester of Chaong, Quezon Province. Sino po yung unit mo, bossing? For packing na po. And for ship. Okay? Bakit ganun? 1099. 499.
Okay, walang reloader tong isa. Okay, so release, then rest. Okay, no? Yan. SF, silicone glass, okay, no? So, okay. Ang dami pa rin laman to, no? Marami pang laman to. Make sure pag tatabi mo na wala ng bala at saka walang hangin. Press lang to. Grabe dami. Okay, no? Unit natin kay Airsoft, no? For packing, for shipping. Then, last but not the least, this is the CC Shadow. PO9, the Shadow 1. No? Umulan. Nagbalik yung mga shadow. Ang dami natin mga shadow. So, nandito ulit. Okay? So, masasabi ko na the everyone's dream, the Shadow 2 has returned. Yung pinapangarap ng bawat nilalang, yung bawat Pilipino, yung bawat lalaki is nandito na, hawak na natin. Kaya huwag nyo nang patagalin kasi hindi maglalaon mauubos din to. Mabilis na kasi sila maubos dahil sa limited stock, dahil nasa gun ban period tayo, mabilis silang maubos, mabilis silang mawala. Pag nangyari yon, syempre, the law of supply and demand is pumapasok. Kung konti yung supply tapos ang daming demand, syempre tumataas ang presyo. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, nasa old price pa rin tayo, hindi pa tayo nagtataas. Avail na kayo, no? Okay, so unit, kunin natin yung magazine, press, then spray. Okay, then kabila rin, inlet valve spray. Kanina nakita nyo yung spray ko to para makaiwas gas-gas. Kasa, ilak manually, then spray sa nozzle, then release, then rest. Okay. What is good and special about this, the Shadow? Tingnan nga natin. Yan. Ang trigger niya, steel. Ang hammer niya, steel. Saan ka pa? Di ba? Ang slide, syempre, alloy. Okay. Lahat yung mga safety lever niya, yung slide stopper niya, lahat sila mga steel. So, si steel. Kaya, napakatibay, napakaganda ng performance nito. It is because, steel siya. Ngayon, ang Shadow, lahat ng version ng Shadow, halos lahat ng version ng KJ Works, compatible sa 12, sa 14, and sa CO2. Itong unit na to, compatible sa different types of gas. Hindi siya pang 12 kg lang, no? Lahat ng gas pwede mo gamitin sa kanya. 12 kg, 14 kg CO2, mananawa ka dahil talaga naman, ito yung unit na sinasabi ko na minsan gusto mo na siya masira para mapalitan mo na. Kaya lang ayaw niyang masira dahil nga sobrang tibay niya. Okay? Ngayon, itong unit na to pwede sa 12, 14, CO2 gamit tayo ng 14 para maramdaman natin yung pitik niya. Upside down, then press down. 1, 2. Okay? Itong unit na to yung isa sa mga napakatipid natin to ha. Nung nakaraan nag-fire tayo nito, binilang natin, umabot siya ng 78 rounds, yung 2 seconds, no? Hatakin to pababa, put your right thumb here, dito ilalagay yung bala. Maximum rounds is 27, pero wag natin pupunuin ng 27. Make it 20 to 23 rounds lang para yung string naman natin hindi naman magsag, okay? Unit, full metal, napakaganda, napakalupit. Wala ka nang hanapin pa. This is Shadow 1, PO9. Pasok! Okay na. Okay mga Airsoft, CC Shadow 1, CC PO9. Kasa, ready to fire. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit natin kay Airsoft, Jonathan Salapare, Basak, Mandaue City, Cebu. Parang basak, wasak. Okay, no? Okay, good afternoon, Sir Bigman. Everyone's wanted to have a CC Shadow Pistol. Yes. Alam nyo, ayan si Sir Polo Rodi Santos, buhay na saksi. Pag ikaw, nag-shadow ka, wala ka nang papangarapin pa. Kaya nga sabi, the everyone's dream. Maliban na lang kung gusto mo mag-collect, kung gusto mo ng may iba pang ganon. Pero kung competition grade pistol rin lang ang hinahanap mo, wala ka nang hanapin pa. Itanong nyo dyan, buhay na saksi yan, taga-Alaska yan.
talaga sanay sa baril, marunong sa baril, alam niya yung different model version ng baril, alam niyang gamitin yung baril, no? Buhay na saksi, Sir Polo Rodney Santos, Polo Rodney Mojica, ingat po kayo dyan, sir. Aking inaasam ang muli natin pagkikita sa muli mong pagbabalik. Oh, grabe, kanta yata yun. Okay, no? At muli kang nagbalik, at muli kang nasilayan. Di ba? Okay, no? Sa Jonathan Lester Harina Rodel. Iba, okay. Ay, ito, John Lester Harina Rodel. Okay, ito yun. Yun, sir, for packing na po and for shipping yung unit mo, ha? Ready na po for packing and for shipping. Okay? Mga Karsop, meron lang ako konting pakiusap sa mga nag-share po ng ating live video. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, please share nyo po yung live video natin, no? Para dumami po tayo sa ating community. Dumami makaalam ng mga goals and yung mga ginagawa natin everyday sa ating review and unbox. Yun, gano'n, no? Tapos, yun lang. Maraming salamat sa mga nag-share. Sa hindi pa, share nyo po yung live video natin. Ngayon po, ito po, before nating ipaship, make sure wala namang bala at wala namang hangin, pasingawin. Okay. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!